Anjo Eliana nadagdag sa listahan ng mga attack dogs ng DDS. At nitong mga nakaraang araw, panay po ang banat niya kay Tito Sen at kay President Bongbong Marcos. At hindi nga ako nagkamali sa aking assessment sa mga DDS. Iisa po ang hulma nila para mag-iisa yung creator nila. Kung gusto nyong maging DDS kayo, dapat ganito ang hulma ninyo. Number 1 requirement para maging DDS, dapat mapanira kayo. Kahit na alam nyo mali yung inyong paninira, basta makapanira kayo. Dahil yan po ang mantra ni Sara Duterte. Sisirain ko kayo. Totoo man o hindi ang aking paninira, basta sisirain ko kayo. Kaya makikita ninyo, lahat ng mga DDS, lahat ng mga attack dogs sila, kahit na alam ng taong bayan, dahil napakadali pong mag-research ngayon, na fake news yung kanilang inilalabas. Ipagpapatuloy nila yan. Isa na nga yung walang katapusang issue ng bangag si President Bongbong Marcos na niwi na kailangan magpa-drug test kahit na wala silang maipakitang kahit na isang konkretong ebidensya. Na sinasabi ko na kapag ikaw ay naging DDS, kailangan po sundin ninyo yung standard nila na matapang kang manira kahit na alam mong walang katotohanan yung paninira mo. Nabasa ko po kasi ito sa social media. Dito ako kay VP Sara. Dito ako sa DDS. Ito ang ibinahagi ni Anjo Eliana sa kanyang social media live kung saan binanggit nito ang umano'y dahilan kung bakit nagagalit sa kanya si Senate President Tito Soto. Saad ni Eliana, nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumampi ako kay VP Sara. Ano to, habang buhay? Porket magkakasama tayo dati, Tito Sen, at magkaibigan tayo dati, hindi na ako pwede maniwala kay VP Sara na siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na presidente ng Pilipinas dahil wala akong believe sa presidente mo. Ano ako, tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Ay, teka muna. Kung ako'y tuta, tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mahihirap na ninakawan ng gobyernong ito. Kung nagagalit ka dahil hindi ako ang tuta mo, Tito Sen, ay talagang hindi ako sasama dyan sa gobyernong yan. Ang daming nakawan, tapos wala pang nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa ano nyo? Ay hindi. Dito ako kay VP Sara. Dito ako sa DDS. Magdideklara na akong DDS. Wala po tayong pakialam kung yun ang gusto ni Anjo Eliana. Dahil totoo yan. Ito ang dalawang larangan o propesyon na hindi uso ang utang na loob. Showbiz and politics. At totoo naman hindi porke matagal na kayong magkasama at dumating yung panahon na hindi mo na gusto o hindi ka nakikiayon sa paniniwala ng isa, alangan naman magpakatuta ka. So sa parte niyan, agree ako kay Anjo Eliana. Kaya lang, mag-iisip-isip din naman ako. Matagal kaming nagkasama. Di ba better na huwag ka na lang magsalita? Bumatikos ka kung gusto mong batikusin ng presidente, fine. Pero, huwag mo nang idamay si Tito Sen. Kasi kahit papano, nakatulong sa iyong tao. But again, sinasabi ko nga sa inyo, hindi po uso ang utang na loob sa show business. Sa politika pa kaya? So okay lang yan. Kung gusto ni Anjo Eliana mag-DDS, fine. Bagay ka dyan. Dahil kayo yung matatapang ang loob, manira kahit wala naman kayong mailabas na ebidensya. Tulad dito, sabi ni Eliana, hindi ako sasama dyan sa gobyernong yan. Ang daming nakawan, tapos wala pang nangyayari. Ang ibig lang sabihin nito, misinformed si Anjo Eliana. Ang dami daw nakawan sa gobyernong ito. Para bang nung panahon ni Digong o yung mga naunang presidente, walang nakawan o korupsyon. Sa panahon nga nito ni President Bongbong Marcos, siya ang naglakas ng loob isiwalat ang korupsyon. Kaya, ang iisipin ng mga taong hindi makaintindi tulad ni Anjo Eliana, natalamak ang nakawan at korupsyon sa panahon ni President Bongbong Marcos dahil ngayon lang nagkaroon ng muka ang korupsyon na matagal na nating alam. Kaya halata mong misinformed itong si Anjo para sabihin niya na ngayon matindi ang nakawan at wala pa daw nangyayari. Another misinformation. Dahil may mga kaso na pong na-file at sinabi nga ni Vince Dizon na may mga magpapasko sa kulungan.
Pero syempre, ang mga DDS, isa sa mga requirements pa nila na kahit na buko ka na o kahit na na-debunk na yung kasinungalingan mo, you have to stick to that lie. Tapos, meron pang isang medyo below the belt itong gustong mangyari ni Anjo Iliana. Na kung hindi daw titigilan ng mga trolls ni Tito Sen, itong si Anjo, ay ilalabas niya yung escabeche ni Tito Sen mula pa noong 2013. Alam nga naman mapigilan ni Tito Sen lahat ng mga sumusuporta sa kanya na ipagtanggol siya sa ginagawang paninira ni Anjo Iliana. So nakita nyo na, kahit na wala sa politika ang usapan, dadaanin nila sa personalan. So kung totoo man na may escabeche si Tito Sen, ilabas mo Anjo, pero dapat handa ka sa mga consequences, sa mga actions mo. Sana nga lang kung kayo ay maninira, titingnan nyo muna ang sarili ninyo. Kung wala bang kasira-sira sa inyo. Tapos, matapos niyang siraan at hamunin si Tito Sen na ilalabas yung kanyang escabeche, abay mula sa matapang na paglaban, biglang bawi naman itong si Anjo. Dahil ang sinasabi naman ni Anjo ngayon ay bluff lang daw lahat ng kanyang pinagsasasabi laban kay Tito Sen. Ayon po dito sa balita, inamin ni Anjo Iliana na bluff lamang ang mga naging pahayag niya tungkol sa umano'y issue ng kinasasangkutan ni Senate President Tito Soto matapos siyang mabiktima umano ng patuloy na pambabatikos mula sa mga bashers online. Okay, hindi na naman ba na-inform itong si Anjo Iliana na kapag ikaw ay pumasok sa online, tulad niyan kung ikaw ay magkakaroon ng sarili mong channel, sa Facebook, sa YouTube o kahit na saan, dapat handa ka sa bashing. Kung hindi at manipis ang balat mo, hindi ka dapat pumasok sa ganito. Dahil hindi ka po mauubusan ng basher kahit na saan ka, kay pro-BBM ka, kay pro-Duterte ka. Marami pong tao na ang kanilang way of life ay mang-bash kahit na alam nila na walang katotohanan, basta makapang-bash lang sila. So, ibig sabihin, napikon lang itong si Anjo dahil siya ay binabash ng mga taga-suporta ni Tito Sen. Sa panayam ng PEP, sinabi ni Anjo na napuno siya dahil sa mga trolls na anyay mula sa kampo ng senador matapos siyang maglabas ng mga opinyon tungkol sa pamamalakad ng gobyerno. Sabi niya, kahapon, November 3, paggising ko, yung mga basher ng Itbulaga binabash ako. Yung vlog ko kasi, nagpapatama ako sa gobyerno mula noong nagkaroon ng nakawan sa flood control projects. Yun ang sinasabi ko nga misinformed. Dahil tulad ng mga DDS, paniniwalain kayo talaga na nanggaling kay PBBM ang nakawan, ang korupsyon, lalo na dito sa DPWH o sa flood control anomalies. Hindi naman nila masabi. Or narinig nyo ba na binanggit ni Anjo na ang presidente natin ang nagsiwalat ng flood control scandal na to? Siyempre hindi. DDS sila Sabi pa niya, active ako kasi nga hindi naman ako naninira. Nagbibigay lang ako ng opinion sa ka-advice. Para sa akin, ayusin naman ng gobyerno yung pamamalakad ninyo. Siyempre si Tito Sen, kaalyado ng present government. So, yung trolls ng Itbulaga, inaaway ako. Kasi nga naman, tulad itong dahilan ni Anjo, para daw sa kanya, ayusin naman daw ng gobyerno yung pamamalakad nito. Ano ba ang ginagawa ni BBM? Di ba inaayos niya? Kaya nga siya naglakas loob na isiwalat yung flood control anomalies na yan dahil handa siyang ayusin ang problema dyan. Pero siyempre, itong mga DDS, palalabasin na nag-umpisa kay Bongbong Marcos ang korupsyon, na sobrang lala ng korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos. Ganyan po talaga ang DDS. Requirement po yan sa mga DDS. Kailangan mapanira kayo at dapat panindigan ninyo ang paninira ninyo kahit na bukong-buko na fake news lang ang inilalabas ninyo. Ngunit tuloy pa rin daw ang pambabati ko sa kanya at doon na raw siya napikon. Dahilan para ilabas niya ang kontrobersyal na pahayag. At ano nga ba yung kontrobersyal na pahayag na may escabeche daw si Tito Soto? Hindi kaya natakot lang si Anjo Iliana kung ano ang magiging consequence ng sinabi niya? Naalala ko tuloy yung kaso ni Vic Soto at nung direktor na isang pelikula na hindi na naipalabas. Sabi pa ni Anjo, ang aga-aga, wala pa akong tulog. Medyo nabwisit ako. Binlaugh ko si Tito Sen. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan,
iaano ko yung mga chicks mo. Nang babluff lang naman ako. Hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Kunyari pa tong si Anjo. Ngayon, sasabihin mo nang babluff ka lang, hindi mo akalain na magugulantang ang buong Pilipinas at ang buong mundo? Alam nga, hindi mo pinag-isipan ng ilang ulit bago ka nagsalita niyan. Nung humarap ka sa vlog mo para magbitaw ng ganitong mga akusasyon, handang-handa ka. Naka-ready yung script mo. Ngayon sasabihin mo, nang babluff ka lang? Anyway, sabi niya, nagkasundo na kami. Pero hindi kami nagsorry sa isa't isa. Ang napagkasundoan namin, ceasefire. Nagkasundo kami na wala na akong sasabihin tungkol kay Tito Sen. Saka sinabi ko naman sa kanila, nang babluff lang ako. Pero kung tutuusin, kahit sabihin mong ceasefire, natapos na. Nagawa mo ng siraan yung tao. So, pwede ka pa rin kasuhan dun sa mga nauna mong binitawang salita. Maniniwala ba tayo na bluff lang ang ginawa ni Anjo Iliana? Huwag kami. Ang lokohin mo, yung mga kapwa mo, DDS. Dahil sigurado ako na paniwala mo na agad sila. Okay, matapos naman ang issue nila ni Tito Sen, meron namang hamon itong si Anjo Iliana sa ating presidenteng Bongbong Marcos. Sabi dito sa nabasa kong artikulo, Anjo Iliana may hamon kay Pangulong Marcos, Mr. President, magpa-follicle drug test kayo. Nagbigay ng matapang na puna si aktor at komedyante na si Anjo Iliana kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan binanggit niya ang paulit-ulit ng ngiti ng Pangulo bilang panay ang niwipo ng bibig, Mr. President. Ayon kay Iliana, may ilan sa publiko na kumbinsidong ginagamit umano ng Pangulo ang kanyang posisyon para sa sariling interes. Sa kanyang pahayag, iminungkahi rin ni Iliana na sumailalim si Pangulo sa follicle drug test bilang paraan ng pagpapakita ng transparency at pagtugon sa mga tanong ng mamamayan tungkol sa integridad nito. Ang kanyang komento ay malinaw na kritikal at may halong pagbanat na agad nakakuha ng atensyon sa social media. Yan naman ang gusto ni Anjo Iliana. Sumikat ulit ang pangalan niya. But then again, may prueba bang ipapakita si Anjo na ang ating presidente ay nagdodroga? Pero uulitin ko, isa po sa requirement yan. Kung gusto nyo maging DDS, kailangan po maging mapanira kayo, panindigan ninyo yung paninira ninyo, wala ng research pa, wala ng resibo, wala ng patunay na kailangan, walang ebidensya. Basta manira kayo. Then may mga DDS na maniniwala sa paninira ninyo. Napakaluma naman ng issue ni Anjo Iliana. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ini-issue ninyo. Kung yung mga nauna nga sa iyo kahit na si Digong, si Sara Duterte, si Harry Roque, yung mga DDS vloggers, panay ang banat ng drug addict, bangag, ngiwi. Wala naman silang maipakitang pruweba na magpapatunay na gumagamit si Bongbong Marcos ng ipinagbabawal na gamot, droga o substance. Pero pabayaan na lang po natin si Anjo Iliana. In fact, kawawa naman siya. Gustong sumikat, sa maling grupo pa pumanig. At balita ko, tatakbo daw na senador si Anjo Iliana sa ilalim ni Sara Duterte. Well, kanya-kanya lang po ng pangarap yan. Hindi po masama ang mangarap. Ang masama, yung manira ka nang wala ka namang maipakitang pruweba. So ano, Anjo? Hindi mo pala kayang panindigan yung mga akusasyon mo? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.